pag derby is sinasanay lang namin sila dito sa Ibios. Kasi may halo na tong breweries. Sa breeding pa lang, kailangan masela na kayo. Kumbaga para kasi. Ika nga, ang breeding talaga is gold. Tapos ang race silver lang. Kumbaga nagpo-focus kami sa sa breeding din talaga. Yan, congrats kay Sender Mark. Ayan, ikaw ba sir, paano nahilig sa pagkakalapati? Nung bata pa ako, maliit pa, siguro 10 years old ako noon. Pa ako sa nabili pa ako sa Arangke dati. Tapos, nung nakabili ako sa Arangke, paikot-ikot lang, masaya na ako. Tapos, yung mga kalapati ko, nag-itlog na sa kisame. Eh, natutuwa na ako. Tapos yun. Tapos, aral na lang ulit. Pagtapos mag-aral, trabaho. Yun, nung nakapagtrabaho, ngayon, naisipan ko ulit mag-ibon dahil nga na-miss ko yung tapos inabot kami ng lockdown. Yung lockdown na yun, doon ako nag-start mag-ibon. Nagpe-Facebook lang ako nun, tapos pinakikita ko kalapate. Nag-throwback sa akin na yung nung pagkabata ko. Tapos ginawa ko, may ginagawa sa baba sa kusina namin. May mga retasong kahoy. Pinabuo ko yun kasi marunong daw siya maggumawa kaya ako marunong gumawa ng lock. Oo. Tapos yun, nagpalagay ako dito sa may taas, sa may terrace. Pagka nag-alaga ako na 4 na ibon lang. Tapos yun, ewan ko bakit dumami. Tapos siguro na-enjoy ko na ulit. Ayun. Tapos nag-search ako ng mga nung mga nagpapanalo sa local. Yun, nagbuo ko ng materyales. Kaya target ko kasi kaya mabilis din yung panalo is winning lane din talaga na kapatid or anak. Yun, ay nang kinukuha ko sa mga idol dito sa atin sa local. Kamusta naman sir yung unang sabak mo sa karera sir? Ayun, nung unang sabak sa karera, gusto ko lang makapagpauwi ako, masaya na ako. Tapos nakakapag-finisher kami. Allen Samar, finisher. Tumatalo na ako nun, tuwan-tawa na ako nun. Kumbaga, sobrang saya ko na parang hindi ko na maano yung tapos yun na-enjoy ko na yung pa-finisher. Yan, nag-accord pa ako ng mga long distance, yung mga Tacloban champion, MacArthur champion, yung mga kapatid. Nabukan ko, tapos mga champion ng North. Talaga ako, nag-invest talaga ako dito sa pigeon natin sa Pilipinas. Tapos yun, nung time na yun, nagpagawa na ako ng lock. Ayan, yung itong lock. Kumbaga, nakagat na ng pigeon bag. Tapos yun, sinubukan ko na sumali sa mga ibang club. Yan, MMFC, dati WPFC. Tapos ito na, BBC. Yun, nung time na yun, ayan na, nag-search na ako ng mga Kasi, ang hirap kapag wala kang mentor, wala kang Tapos meron lang din napunta sa amin mga lockman na nag-hire ako ng lockman na mag-aasikaso sa mga katulong ko sa pag-iibon. Ayun, pumasok sila Dave, sila Ryan. Ayan, may mga experience pa sa akin yan sa pigeon. Kumbaga parang namin yung mga idea na kung ano yung sistema, kung ano yung tama at mali, na namin hanggang siguro na-adapt namin hanggang 2 years. Yun, nakuha na namin yung timpla ng simula breeding hanggang racing. Yun, nadala namin. Yan, sa awa ng Diyos, binibigyan naman kami ng resulta. Ay, pagdating po ng sir, pag malapit na yung derby, anong ginagawa mong preparation sir? Pag sa karera naman, yan, sila Erpat, sila Dave. Nagtutulong-tulong sila sa training talaga. Hindi lang din sa sa sistema at saka sa bloodline. Kailangan talaga more on hard training talaga. Kasi nandun talaga yung panalo. So mga kaibo, mag-share si Sir Denmark ng mga ginagawa nila kapag derby na. Tapos, ayun, pag derby is sinasanay lang namin sila dito sa Ibios. Kasi may halo na tong breweries. Yan. Pang arrival, recovery, ginagamit din namin. So, marami siyang Tapos kapag sa mix naman ng patoka, yung parang sobrang namin daming ibon, di na namin hinahawakan yung mga ibon. Ginagawa namin dahil naman to, binabinder namin siya hanggang sa maging powder. Pag naging powder na, yung halo namin sa
sa feeds. Tapos sinaluan namin ng fish oil. Yan. Tapos sinaluan din namin isa ng red cell. Depende sa ng mix mo kung ilan ilalagay mo. Kung 2 o 3, yan is 1 kilo. Bibigay kami ng isang ganito, tapos isang Abios na may breweries. Tapos ang painom namin is Super Herb Probiotics. Kaya wala na naman ako. Mahilig sila sa sa Super Herb Order na lang ulit ako. Kasi itong Super Herb, strong immune system, tapos digestive health, improve in case stamina, excellent memory, improve weight gain, improve fast growth, tapos marami siyang Kaya ito lang katulong din namin sa derby tsaka sa breeding. Oh. Shout out sa kay Bruno Oli Ortines sa magandang probiotics. Order ulit ako, wala na kami. Yun, maraming salamat po, Sir Denmark. Yan, Sir Denmark, tingin mo ano yung pinaka-importante sa pagkakalapati para manalo? Para sa akin, bloodline talaga. Tapos, yan, titingnan ko yung winning line nila o north and south kung kasi meron dito kasi pang norte namin. Nahihirapan mag-south. Ginagawa namin, minimix namin kapag may nag-winner ng north, kinocross namin ng pang south. Kumbaga parang consistent na siya. Tawiran kasi sa atin kapag katakloban, grabe yung race yan Ilang dagat yan tawid yun. Tapos yun, bloodline, sa akin, sistema, madali naman ang sistema kapag may bloodline na Hard training talaga kami. Nandun talaga yung winning hard training talaga. Yan, maraming salamat po, Sir Denmark. Ayan, Sir Denmark, ano namang magbibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na hindi pa nakakatikim ng panalo? Kailangan din talaga ng monitor. Yung tutukan nyo lang, sample, sa breeding pa lang, kailangan masela na kayo. Kumbaga para kasi, ang breeding talaga is gold. Tapos ang race silver lang. Kumbaga nagpo-focus kami sa breeding din talaga. Lalo na kapag maigpit kami sa breeding. Sineselection namin yan, solo-solo muna. Pinapalakas talaga namin sila. Breeding pa lang nagseselan na kami. Kailangan namin yan i-lower, respiratory, upper, yan. Tapos sabay purga, lahat. Lahat ng is pinofocusan namin sa breeding. Kasi pag naglabas na ng magandang inakay yan, is talagang tuloy-tuloy na. Hanggang sa turuan na namin yan hanggang derby. Tapos sanayan namin maging hard training sila sa darating na karera. Tapos yun, laging huwag lang laging mawala ng pag-asa. Kung tutukan mo lang yung passion mo, yung hilig mo. Tapos samahan mo lang lagi siyempre sa taas. Samahan mo lang ng dasal. Tapos yun, pag nagkaroon ka pa ng swerte, di talagang champion. Tapos yun, wag lang laging kakalimutan lagi sa taas. Number 1 yan. Yan, tuwala lang. Yun, maraming salamat po, Sir Denmark. Yan. Sir Denmark, tingin mo gaano kasaya sa pagkakalapati? Sobrang saya, lalo na itong kakatapos na ng BBC. Grabe, ang nangyari sa akin, kinabang talaga ako. Sobrang saya. Hanggang ngayon, di pa naman ako kapaniwala. Muli ako si Denmark Tudosio, aka T-Max Long, taga Project 8 Quezon City. I love this game. Yun, maraming salamat sa patuloy niyo suporta mga kaibon. At siyempre, maraming salamat kay Sir Denmark yan, sa pag-unlock na makapag-look visit sa kanya. Yan sir, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Ayun, shoutout nga pala sa asawa ko, si Benjeroe. Dahil sa support mo, ayan, magaan niyang panalo. Ito is, baka may gusto din i-shoutout yung kanyang father. Ako pala si Tetong. Ako binabiyahin mga ibon. Sa pagtutos. Shoutout. Sa'yo din. Yon, shoutout sa inyo lahat at syempre shoutout din sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan at abangan nyo pa yung mga susunod kong follow visits sa iyo na keep watching and God bless you all. Thank you.